defending your capstone. I know na may mga revisions, yung iba ay napanelan ko, di ba, may mga revisions, yung iba naman is talagang mga minor lang, or I don't know. There are groups or capstone group na talagang wala halos revisions. Kung meron man ay very minimal lang. So congratulations. So ayun nga, di ba? As you go on, di ba, nakaraos na somehow sa defense, so you need to prioritize pa din yung other courses ninyo. Baka nga nairaos ang capstone, naiwan naman yung ibang requirements sa ibang subjects. So baka ma-delay pa ang graduation because of that. So I hope na, sabi ko nga nung una pa lang, ma-manage ng tama yung oras, yung time ninyo para ma-submit lahat ng mga requirements sa bawat subjects. So, ayun. So, I hope na ngayon, for this week, maka-attend na on time. So, and I hope na wala ding sa aming end ng faculty ng mga biglaang meeting or mga kailangang gawin ng mga paperwork. So, if walang mga ganun, siguro may-meet ko pa din kayo on the next. Or mamaya pala yun. Diba? Or may mga papagawa ako later. Okay, so for now, kailangan lang natin matapos yung discussion. Module 5 and 6. I think dalawang modules na lang. So kailangan natin siyang ma-discuss kasi kahit wala tayong final exam, meron pa rin kayo natitirang dalawang quiz, 2 quizzes na kailangan i-perform. Siguro pag-iisahing bigay na lang namin yung dalawang natitirang quiz, pagsasamahin na lang namin siya as one. So syempre mas maraming items. Since wala na kayong final exam. So I hope then na yung progress nyo with your final project sa Advanced Science is meron or continuous. So siguro later on your laboratory, bakit? Tapos in your laboratory ay I will check, or I'll be checking the progress of your final project. Sabi ko nga, diga, yung last week binigay ko na, or halos inalat na natin for your capstone defense. Hindi na ako naging strict with attendance last week. Kasi I understand na you're preparing for your capstone defense. Pero for this week, so sana ay maialat naman ang oras for some requirements. Ano yun, hotdog? For some requirements sa ating subject. Gumulang yung hotdog. Okay. So yun. Okay. Ready na ba? Okay na. Is this your first subject? First or second na? First ba? First naman. So nandito ba si Hana? Or wala pa? Wala si Hana. Wala si Hana. Sige, I'll be screenshot ko na lang kung sino yung umattend today. Sino yung mga dates. Baka naman baka ang thinking na iba nakapag-defense na itapos na. Baka hindi na umattend sa ibang klase. Guys, you still have other subjects to attend. Baka nagbakasyon na ang iba after ng defense. So, ayun. So, wait, sisave ko lang itong yan, gumulang. Yung totoo. Aligaga ka. Ayan. Hindi ko. Bakit? Meron ka din? Okay, ganun pa rin. So, paki-jot down ng mga important points. Baka makasama sa quiz. So, mga scenario-based, knowledge-based. So, please be prepared for that kind of question sa mga quiz natin. So, kung ano na yung lalabas sa question sa quiz, more likely dito sa dalawang module na i-discuss natin. So, yung mga medyo mababa dun sa mga unang
task natin sa midterm, sa laboratory, first lab natin, then sa first quiz. So I hope na makabawi kayo dito sa mga susunod na quizzes. Kasi sabi ko nga, saan pa kayo babawi? Wala tayong final exam. And ang dapat niyo pang bawian ay yung final project. Ano. So sabi ko nga, very rich ng sabihin or ano nang sabihin, pero sabi ko kung ano lang yung output or scores na nabibigay nyo, yun lang din naman ang kukumpute natin. Mm. So if you want to have the breakdown, so I'll give you the breakdown of your grades. Going pa niyo pa sa pag-check ng inyong, I think okay na. Good lab, ang daming check. Sumasakit sa ulo sa check. Pero kailangan natin matapos siya. Okay. Okay na. So sige nga, pa-heart react if ready na makinig for our module discussion. So Marjane, Chester, PJ, Micaela, yung iba, tulog pa, baka naman na April, Mark, Edward, so yung iba. So make sure, so random pa din ako magtatawag ng students, so be attentive during the meeting. So pag wala akong narinig na response ay kahit nasa meeting ay absent. So, yeah, let's proceed with the module 5, the risk management and the security control. So, let me know lang if may problem sa end ko, sa audio at sa presentation. So, medyo mahina. Lagi naman mahina ang internet dito sa school. So, let me know lang. So, ayan. So, risk management. So, I know na medyo many times yun na siyang na-encounter si risk management and security controls. So, sa risk management, I think nung third year kayo, sa information assurance and security, medyo na-tackle na rin siya. Yung mga computations and formula, how to compute the risk. So, I think na medyo na-tackle na siya. Nung chinek ko yung CIS nung third year sa IAS. Okay. So, sana medyo madali na lang to sa inyo. And to check naman yung to confirm naman or as per checking naman doon sa formula, napakadali lang din naman. I think multiplication lang. You just need to multiply two values, two variables. So lang din naman for the risk management. Security controls, kung nare-recall nyo yung chapter 1, di ba? Doon natin diniscuss yung mga different security controls or yung CIS controls. Di ba? So more likely, ito din yun. So once na-identify niyo yung risk, ano ba yung mga security controls na pwede nyo i-implement doon sa system. Okay. So, ayan. So this will be the flow or ito yung magiging flow ng discussion natin for the whole module 5. So as I mentioned, what is a cybersecurity is may mga formula tayong ginagamit for that. So kung nare-recall nyo dun sa IAS nyo ng third year, so risk, we can compute or we can come up with the value of the risk by multiplying the likelihood and the impact of the threat. Diba? Exploiting the vulnerability. Okay. So, yun, this is a simple way para ma-measure natin how dangerous, gaano ba kapanganib, gaano ba kalaking threat itong vulnerability nito. So, ginagamit natin si risk para ma-identify how dangerous a vulnerability is. So, the values for the likelihood and impact. So, saan po magagaling yung values ni likelihood and impact? So, yan, based yan sa assessment nyo. Diba? Based dyan sa situation na na-encounter ng isang project. For example, sa inyo, capstone group. Depende yan sa scenario or sa situation na na-encounter nyo during that time. Dun sa capstone development. So, more likely nag-range yung mga value niya from 0.1 to 0.9. Okay? So, yun yung pagkuha ng risk. So, more likely, dito nag-range sa mga value na yan. So, makakonsider natin siya as low risk kapag yung value nag-fall between 0.1 and 0.3. So, kapag medium risk naman, kapag yung value niya nag-fall between 0.4 to 0.6, so we can consider that as medium risk. So, high risk kapag 0.9 to 0.7 to 0.9. So, siguro madali naman. Ang grade 1 ito. Anong matatandaan nyo talaga yan. Pero yan, kahit ganyan yung kasimple, sobrang essential yan. So sa pag-identify, gaano ba natin, ano ba yung mga
um, incidents, ano ba yung mga risk na kailangan nating i-priority. So sabi ko nga guys sa inyo siguro minimal errors lang kasi small pa lang yung system na dine-develop nyo. Pero kapag syempre 'di ba, ang goal niyo naman is makapag-work siguro mag-work sa IT company, mag-develop ng isang system for your client, 'di ba? In reality, malaki talaga yung system. And sa paglaki ng system, mas malaki yung possibility na mas maraming risk yung pwedeng ma-encounter. And the question is, paano nyo siya alin ba, sa dami ng risk na pwedeng ma-encounter, alin ba doon yung uunahin nyo? So that's why pumapasok itong formula to para ma-identify nyo kung aling risk ba doon yung high risk, medium risk, and low risk. Para yung high risk, yun yung ipa-priority nyo. Diba? Baka solve kayo or resolve ng risk, yung pala halos ang nare-resolve nyo is low risk. Yung high risk na iwan na, which is most critical or more critical than the low and medium. Ano? So, hindi mo may measure yung productivity nyo kung marami kayong risk na na-resolve. Pero, may measure siya gaano ba katindi or kabigat ng risk yung na-resolve niyo. So hindi natin ma-identify kung gaano kabigat yung risk kung hindi natin siya i-label as low, medium, and high. Okay? So, ganun ang setup sa mga IT project. So, kung napa-assign sa'yo yung mga high risk na ticket, very time pressure yan. So sabi ko nga baka mga 3 to 1 hour to 4 hours, kailangan mo resolve mo yung risk na yun or yung issue na yun. Kasi pag lumagpas yun, parang hindi ka napasok sa SLA or yung service level agreement. Diba? Parang agreement yung between the client. O bakit hindi mo na-resolve tong mga high risk na to between dun sa allotted time. So mag-feedback yan as a negative performance as an employee. Diba? Kasi high risk siya tapos hindi mo siya na-resolve within dun sa allotted. So be careful. Diba? I know baka siguro naman some of you mapupunta sa mga IT projects. So kung maging ganoon din naman kayo, kung mag-freelance kayo, 'di ba? May mga kung hahanap kayo ng sarili niyong client, more likely mas strict doon yung deadlines, 'di ba? Kasi malaki yung expectation sa inyo ng client niyo. So ganun. Make sure yung mga ganito, yung mga service level agreements, 'di ba, or SLA, nami-meet niyo siya depende kung gaano ba siya katindi yung risk, kung low ba siya, medium, or high. So likelihood, syempre hindi naman natin makakompute ang risk na walang value yung likelihood and impact. Diba? We choose a value based on the likelihood or we choose a value based on the how easy it is to exploit the vulnerability. Diba? Gaano ba siya kadaling i-perform? Di kung madali lang siya i-perform, mas mataas yung value na pwede mong ilagay. Whether the system is public facing, kapag public facing siya, diba? Mas mataas yung value na pwede mo ilagay for the likelihood. How common the attack is. Diba? Very common ba siya? And mas mataas yung pwede mong value na ilagay sa kanya. So, impact, we choose a value based on the type of data exposed. So, gaano ba? Kasi pag sinabi nating impact, gaano kalaking damage yung pwede niyang magawa doon sa system. So, pakitandaan kapag risk, hindi pa siya nangyayari. Diba? Ang risk kasi ay yung mga possible scenario or situations or possible attack na pwedeng mangyari sa system. So more likely hindi pa siya nangyayari. Pero once na nangyari or dumating or na-encounter niyo yun, alam niyo na paano alam niyo na kung ano yung mga actions, set of steps or set of actions na gagawin niyo to resolve that. Diba? So in your cases, diba, yung iba, I don't know if lahat nga ng O6 na nakapag-defense na. So what is the reason bakit yung iba hindi nakapag-defense on time? More likely wala silang mga risk management. Hindi nila na-identify doon sa first phase pa lang ng SDLC yung mga possible risk. Yung ibang groups, diba? Yung ibang capstone group hindi nakapag-defense kasi may mga risk sila or may mga issue silang na-encounter on their end na hindi nila na-assess ahead of time. Nung dumating yon, nag-cramming na sila or hindi na nila alam ang gagawin, di ba? Nasira na yung flow ng schedule nila. Di ba? Hindi na nila na-meet yung given na deadline. Okay? So that's the importance of risk management. Para if ever na may mga unexpected na bagay na ma-encounter kayo during the system development, pasok pa rin kayo doon sa given deadline ni client.
Diba? On your case, sa capstone, diba? Pasok pa rin kayo sa defense date na binigay ng mga capstone. Diba? So, ayun. So, sa mga malalaking projects, hindi nawawala talaga ang risk management. Para hindi maging ligaw yung project kung ano yung gagawin nila kapag encounter sila ng ganitong issue, ganitong error, ganitong risk in the near future. So, parang nagiging mas prepared yung project or yung team. Ano? So, medyo osing pakinggan, pero yun ang dapat. 'Di ba? Para ma-satisfy ninyo yung mga clients ninyo. Ano kasi kung hindi satisfied ng clients niyo, baka masiraan lang kayo sa ibang client. So, sino pang kukuha sa inyo? 'Di ba? Ay, huwag kayo diyan sa project na yan. Ay, huwag kayo diyan sa IT na yan. 'Di ba? Kasi hindi siya sumusunod sa agreement or hindi niya nasasubmit on time yung mga requirements natin or yung system. Ano, so magfi-feedback yan or magba-backfire yan sa as performance ninyo, negative performance ninyo dun sa naging client. So I hope na ayun. Yeah. So assign likelihood and impact. Diba? So kasi sir, saan po namin kukunin yung mga values tawag dito? Saan po namin kukunin yung values and likelihood and impact? So wait lang. So dito siya, 'di ba? Kunyari may given na scenario or based sa situation na na-encounter ng project niyo or ng capstone group niyo, 'di ba? So pwede niyo i-base siya dito, 'di ba? We can consider its high, kunyari sa likelihood, pwede natin siyang bigyan ng value na between 0.7 to 0.9. Kung yung vulnerability doon sa capstone development ninyo, sa group ninyo, is easy to exploit. Diba? System is public facing attack tools, widely available, similar attacks happen often. So, syempre, you need to identify kung medyo easy to exploit siya, or easy to exploit talaga siya, you can give it 0.7. So, kung mas may madali pang ma-exploit yung attack na yon, so pwede you can give it 0.8. Pero kung sobrang dali na ma-exploit yung vulnerability yun, you can give it 0.9. Ano, nagigets ba? So, that's how you give value for the likelihood. Okay, ganun din sa medium, di ba? Kung possible na ma-exploit but it requires some skill, so pwedeng 0.4. Or kung possible to exploit and requires minimal skill, so pwedeng 0.5. And ganun, 0.6 and so on. Okay? So that's how you assign values for the likelihood. So ganun din sa impact, di ba? So para ma-consider natin siya or para ma-compute natin yung risk. Yeah. So kindly check na lang this table. Kasi sabi ko nga, ang tawag dito, hindi natin mako-compute ang risk, itong risk na to, itong risk na yan, kung walang value ang likelihood at impact. So we just need to we need to identify first the value of the likelihood and the impact. So we can able to come up with the value or the output for the cybersecurity risk. Okay, are we clear so far? Goods pa? Nakakasabay pa ba? Goods. Baka lumabas yan sa quiz, mga scenario based. So kung may question ay i-ask na. Ba, more likely yan ang din ang lalabas sa ating mga questions. So likelihood, yan yan, na-mention ko yan kanina. So for example, yung scenario, a student information system or SIS is found to have an SQL injection vulnerability on its log page. So ang system daw is public facing. So that's why we can assign it as 0.8 as high. Diba? And the attackers can easily exploit SQL injection to access or modify student data. So nakakapag-modify siya ng mga student data, so medyo mataas dapat yung value na ilagay natin for the impact. Diba? So 0.8 multiplied to 0.9 for the value of impact. So the risk is 0.72. So pinag-multiply lang natin yung dalawang variables. So 0.72. So kung matatandaan nyo, diba? So saan papatak si 0.72? So between 0.7 to 0.9. So we can consider that
that risk as high risk. That situation as high risk. Ano? So, ganun. Hindi lang tayo pwedeng ang tawag dito, mag-assign, di ba? O yung incident na yan, gawin mong high risk yan. Yung incident na yan, gawin mong low risk lang yan. So, hindi pwedeng ganun. So, you need to compute or may mga formula tayong ginagamit para kailan ba natin mako-consider na low, medium, or high risk yung isang incident. Okay. So, ayun, kasi sabi ko nga queuing yan. Kunyari, may pumasok sa system na incident ticket para So, syempre, kung may papasok sa system isang incident ticket, so nagque-queue yan, 'di ba? Sunod-sunod na incident ticket number yung mangyayari. So, bawal magdoble ng same number or same ticket number, 'di ba? And bawat incident ticket number ma-assign siya sa mga IT employees, 'di ba? To make sure na lahat ng incident ticket nare-resolve siya. Ano? So, nandun yung status ng incident ticket, kung pending ba siya, in progress ba siya, or completed na ba siya. And bago ka mo ma-receive yung ticket or ma-open yung ticket, naka-label na ba dapat sa kanya kung low risk ba siya, high risk, or medium risk ba siya. Diba? Para yung urgency, di ba? Hindi pa chill-chill lang yung IT employee. Ay, mahaba pa naman ang shift ko. Mamaya ko na gawin niya. So, pag nakita agad ng IT employee, yung naka-label siya as high risk, so talagang urgent siya. Maresable within hour, hanggang 4 hours. Okay, so that's the importance of it. So, pumatak siya, 0.73 is considered as high risk. It means that the vulnerability must be fixed immediately because it is both likely to happen and highly damaging. Okay, so pag sinabi nating likelihood, gaano ba kalaki yung chance na mangyayari yung attack? Diba? And yung impact, gaano yung kalaking damage na pwedeng ma-acquire or mabigay niya doon sa system. Okay, so please take note of that. So key components of risk, so kung tatandaan nyo pa, so asset, anything that is valuable. So yung mga asset na tinutukoy natin dito, yung data nyo, kunyari sa Capstone Group nyo, ang mga asset nyo is yung data, yung actual na system nyo, yung mga service na ino-offer nyo or yung mga efforts na ginawa nyo doon sa Capstone development, and kayong mismong mga developer, kayong mismong mga member ng group. Ano? So, ayun, yun yung mga assets. Ganun din sa mga IT projects or IT companies. So, ito yung mga tinatry na protektahan ninyo. Yung mga data, mga system, service, at people. So, these are the assets. So, threat, ito yung mga what may exploit a vulnerability. Diba? So, yung mga example ng mga threat is yung mga malware, attackers, mga insiders, mga hackers. Diba? Yan yung magiging threat ng isang organization. So, third is the vulnerability. So, ano ang pinagkaiba ni threat kay vulnerability? Kung si threat ay mga actual threats nga like malware, mga attackers, vulnerability, ito yung parang weakness ng system ninyo. Hindi siya pine-perform ng outsider, ng attackers. Pero ito yung ito yung mga gaps or weakness ng system ninyo. Saan bang part ng system nyo nagiging vulnerable or na-expose yung mga sensitive functionality or data. Diba? So, impact, ito yung mga damage or business sa mga users. So, please take note of that. Risk management process, we have 6 process na under ng risk management. Okay, so first is to identify, second is to analyze, third is to evaluate, fourth is to treat, fifth is to monitor, and the last is to communicate. So pakitandaan yung 6 process ng risk management. So pag identify, you need to identify vulnerabilities using these tools. Yung mga Nmap, mga OWASP, ZAP, Nessus, CIS, CAT, o yung mga CIS controls. So yan, paano kayo makakapag-identify ng mga vulnerabilities? So gamit itong mga software tools na to. So discuss natin or check natin yung mga interface ng bawat tool, software tool na to. So ayan, identify, under pa rin ang identify, no? Another or first tool na ginagamit, di ba? Or a tool na ginagamit for identifying vulnerabilities
Diba? So sabi ko nga yung identification, that's the first process ng risk management. Okay? So ano ba yung first process? Identification niya. So para makapag-identify tayo ng mga vulnerabilities, we can use the Nmap. So Nmap, it is completely free and open source. So ibig sabihin kung open source siya, so libre yung gamitin si Nmap. So pwede nyo siyang i-download sa mga browser, sa mga devices ninyo. And pwede nyo siyang gamitin sa mga capstone system ninyo or sa mga na-develop nyong system. So you can use it to scan your own systems or yung mga virtual machines. Okay. So ano pong ginagawa ni Nmap? So na-identify ni Nmap alin ba yung mga open ports, di ba? Ano ba yung mga outdated services. So na-identify niya lahat ng mga devices na nako-connect doon sa network ninyo. Diba? And alin ba yung mga possible na devices? For example, ano ba sa mga devices na to yung pwedeng maging gateway or backdoor ng mga hackers, ng mga attackers para i-penetrate yung system ninyo. Okay. So it does, for example, when it comes to IT industries, the security analysts can run the Nmap during the penetration test or asset discovery. So, ayun, that's how we use Nmap. Okay? So, please take note of the Nmap. So, pag OWASP ZAP, diba? So, ano naman kay OWASP ZAP? So, si OWASP or si ZAP naman ay fully free pa rin siya. Same with Nmap. So, it is fully free and open source. Okay? So, meaning, pwede nyo siyang i-download for free and pwede nyo magamit siya pwede nyo magamit yung full functionality niya. So, bakit OWASP or OWASP yung kanyang name? So, created siya ng foundation named OWASP, di ba? So, that's ay pinangalan na rin yung yung software tool na to doon sa name ng foundation. Si Ma'am Jenny pa, parang alas 11 pa daw po si Ma'am. Ah. I-vote mo na ako. Message. Message. Hanggang alas 4 lang ang pa-exam sa Tuesday. Para pupunta na tayo. Final project. Marami pa rin. Meron pa rin po. Marami. Sinong di sasabot? Nagde-decide pa po. Kaya di Yan o, polka dots na yan. So yan, sorry. Sabi naman kay Jenny, tatanong ko lang kung anong ka-exam ay length. Sorry, yan, tigil. Ayan, OWASP ZAP. So sabi ko nga, created siya by the foundation called OWASP. So that's why pinangalan sa kanya ay OWASP ZAP. So medyo mahirap lang siya i-pronounce. Pero ano ba yung purpose ng tool na to? So under pa rin siya ng identification process. So you can use this tool or even on your capstone system, 'di ba? Para makapag-scan ng mga vulnerable apps, 'di ba? Kung may mga other applications or connected apps or component doon sa system nyo, ma-identify nyo sa ang part ba ng system may malaking chance of vulnerability. Kung saan bang part ng system nyo may malaking uh, possible, may malaking chance na gamitin yun as a gateway or backdoor ng mga hackers, di ba? Para i-penetrate yung system. So, using this tool, you can detect common web vulnerabilities. So, si Nmap, more on sa web vulnerabilities, lalo na kung mga web-based system, yung mga dinevelop, no? So, you can use talaga itong si ZAP for common web vulnerabilities. For example, ano ba yung mga example ng web vulnerability? Yung mga SQL injection, mga cross-site scripting, di ba?
yung mga insecure cookies, mga directory listing, yung bigla na lang mag-appear yung file directory, 'di ba? Kung saan nakalagay yung mga HTML, yung mga CSS, yung web structure, 'di ba? So that is the common web vulnerabilities. So kapag web vulnerabilities, so it's better to use ZAP, OWASP ZAP for those kind of issues. So yung mga IT companies ginagamit nila si ZAP, more likely more on sa mga development security operations and application security testing. Ano, so, ayan. Sabi ko nga, yung mga dalawang tools na na-mention ko kanina, they are open source, fully free. So, you can use that. Kailangan nyo lang i-download sa mga devices ninyo. Okay? So, Nessus, ano naman si Nessus? So, ito ay unlike ni Zap tsaka ni uh, unlike ni Zap tsaka ni Nmap, so this Nessus is not an open source. Pero I think si Nessus, kapag gamit nyo is student account ng G Suite or ng university email, I think nag-offer naman sila ng mga free trial or free services. Ano, as long as na ma-identify mo lang yung account na ginamit mo for the signing up on the Nessus is student account. Diba? So students or you can download it by registering by school email. So para magamit mo siya for free. Pero sa mga regular user account, so parang medyo may bayad or hindi siya free for the regular users. Whereas for student, I think it's free. So you can try it downloading Nessus and use your student accounts. Diba? Yung mga G Suite accounts. It's used in enterprise environments for vulnerability management, mga patching. Alin ba yung mga system patch? Ito, for example, alin ba yung mga servers na hindi pa napapatch? So, ano nga ibig sabihin ng patching? Ito naman. So, nandito ba si Vincent Akupan? Nandito ba si Vincent Akupan? Yes po, sir. Nandito. Opo, sir, nandito po. AirPods. Vincent, nandito ka ba? Nagparamdam ka, Vincent? Ka nandito. Yes po, sir, nandito po. Or wala? Ako lang ba? Hindi nakakarinig kay Vincent? Or may audio siya? Narinig po ba ako? Parang hindi kita marinig. Meron audio si Vincent? So wait nga, baka ako. Makakonect ba ang aking AirPods? Sige nga, Vincent, magsalita ka ulit. Hello, sir. Wala talaga. Bakit ito ang Sige nga, Vincent. Hello? Narinig ba ako? Hello, sir. Narinig na po ba? Wala akong naririnig na audio. Yung iba, pa-try nga doon sa audio ng iba kung nag-work. Nag-work naman. Wait lang. Let me check. Meron naman. Sige, Vincent, i-chat mo na lang at hindi ko talaga marinig. So, question, Vincent. Saan ang aking extended monitor? Ayan. So, ano yung other terms natin? What is the other terms na ginagamit for natin sa system patch? So, kung nare-recall pa. Pag-update ng system or yung other term is tama naman system update or yung system upgrade.
So correct. So Vincent, so that is a system patching. So when we say on Nessus, na-identify, sabi ko nga, in reality guys, hindi lang naman isang system or isang server ang ginagamit ng isang IT project. 'Di ba? Meron pa silang server ng pang sandbox, pang development, mga carbon copy, 'di ba? Kasi sabi ko nga, kunyari may kunyari GCash, meron yung i-add na bagong feature si GCash. Hindi naman siya ilalagay talaga sa production environment. Pag sinabi natin production environment, yung environment kung saan gumagalaw yung mga customers, yung mga users ng GCash. So, kapag nag-update or naglagay ng bagong feature si GCash, doon muna niya itatry sa mga unang server, sa mga sandbox. So, then dadaan ng development, dadaan ng quality, staging, bago pa siya mag-proceed sa production or dun sa environment kung saan gumagalaw ang mga users. Di ba? Hindi naman kunyari, ako developer, pag nakapag-update ako ng code, anong i-deploy ko agad siya doon sa environment kung saan nagalaw yung users. Paano kung may error pala? 'Di ba? Paano kung mali pala yung code or hindi pala functional? So in real time makikita agad ng user na may gumagalaw dun sa application ng GCash, 'di ba? So ganun, pati yung mga servers sa sandbox, sa mga development, sa quality, sa staging, 'di ba? Kailangan mag-update 'yan. Kasi carbon copy nga siya ng production servers, 'di ba? Kailangan mag-update lahat 'yan. So sabi ko sa project namin dati parang 100 servers ang hina-handle namin. Almost 100 servers. And may dashboard yan, parang ganito kay Nessus, to check alin ba yung mga servers doon na critical na, alin ba doon yung hindi pa masyadong critical or nasa normal state, 'di ba? Para ma-identify agad namin na bakit itong server na to naka-red na siya. Ano yung issue niya? Meron bang kailangang i-update sa certificates? Meron bang magkakaroon ba ng mga issue yung mga users doon sa server na to kaya critical yung servers? Malaki ba yung traffic dito sa server na kaya naka-critical siya? So that's the help, 'di ba? Yun yung purpose ng dashboard. Diba? Hindi mo na kailangan i-check yung bawat servers, yung bawat system to check if nagwo-work ba siya in a normal state, 'di ba? Or normally. So with the help of dashboard, isang tingin mo lang alin ba yung mga nakalist na agad or pagka-click mo doon sa mga nasa critical state, nakalist na agad yung mga critical servers. Diba? So very time saving siya. Very convenient. Ano? So yun. So ganun yung purpose ni Nessus. Okay? So just use your school email. So it is used by the enterprise environments for vulnerability management. Alin ba yung mga servers na hindi pa na-upgrade, na-patch, 'di ba, na-update, 'di ba? And also we can check din yung mga CVSS scoring sa kanya. Okay, so ganyan itsura nung Nessus. So network scan, ilan ba yung mga naka-Linux, ilan yung naka-Windows, ilan yung naka-Mac. So very essential 'yan. So sa monitoring. So critical, high, medium, low, info, 'di ba? Ganyan, without authorization, new with authorization, new without authorization. So yan. So yung mga top vulnerabilities nakalagay din dun sa pinaka-landing page. Yan. Okay? So more likely, ayan, if magiging part kayo ng mga IT companies or IT project, may encounter nitong ganitong mga dashboards. Okay? So next is to analyze. So ito yung kanina, you need to determine yung value for the likelihood, 'di ba? Yung mga nasa unang slides natin yung mga risk. So ganun din sa impact para ma-evaluate niyo yung exposure level, 'di ba? And malaman niyo yung value for the cybersecurity risk. So after ng identification process. So next is to evaluate. So kailangan yung ma-compare. So after niyo ma-analyze, 'di ba? Yung risk, so you need to evaluate. Kailangan yung i-compare yung mga organizational risk appetite. So ano ba ibig sabihin nun? So check if the risk align with the organization's tolerance. Diba? So pag sinabi yung risk appetite, gaano ka-tolerable pa yung risk na yun? Diba? Kaya ba siyang i-manage? Kaya ba siyang i-handle ng project? Or once na ma-encounter yung risk, possible or 100% na magsasucess yung attack and 100% na masira yung system. Diba? So parang yung risk appetite na sinasabi natin, yung organization's tolerance doon sa risk. Gaano kagaling or gaano saan aabot yung kakayahan ng organization para ma-handle yung attack or yung risk. Okay?
So, next is assess acceptability. So, you need to identify alin ba yung mga risks na acceptable and unacceptable. Diba? So, you need to assess alin ba yung acceptable and unacceptable doon sa mga risks na na-identify mo. Diba? So, after that, after you assess, you prioritize remediation, you need to focus on mitigating high impact. Kailangan yung tawag dito, siyempre, hindi lang naman tayo more on assessment, di ba? So, kailangan yung i-prioritize, di ba? You need to focus on mitigating high impact, as mentioned earlier, yung mga unacceptable risks first, di ba? So, sabi nga natin kanina dito sa determine acceptable and unacceptable. So, syempre, dapat uunahin nyo yung mga unacceptable risks. Diba? Kasi itong mga unacceptable risks, so more likely mga high risk yan or may mga high impact yung unacceptable. Kasi for example, data exposure of data sa database. So that is unacceptable. Kasi bakit magiging acceptable yun? Sensitive data yung mga expose sa database. So that is unacceptable. So after prioritizing remediation, you need to document the decision. So you need to keep all the records of evaluations and actions. That is very important sa mga audits. So sa mga IT companies, may mga audit yan. Diba? Kung wala kayong mga records, documents na ipakita, so what is the proof na na-resolve yung issue or sumunod kayo sa tamang process? So that's why dito, sa atin sa academe, di ba may mga accreditation. So parang yun na example ng audit na nagko-comply ba tayo with the proper document sa mga students? Nagko-comply ba ang faculty sa proper way of teaching? Diba? So that is for audit. So ganun din dito sa IT systems, mga IT projects. You need to document para if ever na may mag-audit, ito po yung process na pinperform namin. Sinunod po namin yung standard process para ma-resolve to. We make sure na high quality po yung nade-deliver naming service sa client and yung system po is well functioning. Diba? So, yun yung audit. Diba? Hindi yung niresolve nyo na, hindi nyo na dinocument. Diba? So, that is very unprofessional. And once na nag-audit at wala kayong mapakita, so bagsak kayo sa audit. Diba? So, negative feedback yan as your project. Baka hindi ma-renew yung project or matanggalan kayo ng mga kontrata with the project, with your time. Diba? So, masamang image. Yun. Or masamang credential. Yun. So, are we clear so far? Nakakahabol pa ba? Goods pa ba? Goods pa? Questions? Wala pang questions so far? Okay pa? Okay. Walang audio. So, evaluate. So, fourth process, sa patandaan, baka magkabali-baliktad. Hindi ko yata nalagyan ng numbers sa PowerPoint. So, patandaan ng sunod-sunod. So, treat. Okay, so you need to treat. So, after nung evaluation, you need to treat the risk. So, paano natin siya bibigyan ng action or ano yung treatment na pwede natin gawin sa kanya? So, we can avoid it, mitigate it, transfer it, or accept it. So, avoid, ano ba yung sinasabi natin sa avoid? So, hindi naman siya to the point na na-avoid natin yung specific risk or pinagsasawalang bahala natin. So, ang sinasabi dito sa avoid, eliminate the risky process or system entirely to prevent potential loss. For example, may mga feature doon sa system na hindi siya yung main purpose or main goal ng system. For example, may mga messaging platform
'di ba? Naglagay kayo ng messaging platform, wala lang, parang additional lang, pangpaganda lang, pampagandang tignan lang or masarap lang pakinggan sa tenga. Pero yung messaging platform na yun, wala naman talagang ganong kasilbi doon sa system. Pero after nyo ma-analyze yung messaging platform doon sa system, pwede siyang mag-provide ng mga possible risks, di ba? Or vulnerabilities. So kung alam niyo naman na hindi naman siya ganun ka-important doon sa system or hindi naman siya yung mga main functionality ng system, try to eliminate na yung mga risky process or system entirely to prevent potential loss. Nagigets ba? Kung hindi naman siya, syempre, wag niyo i-remove or eliminate yung mga, kunyari, for example, yung mga nasa objective niyo. Kung pasok naman siya doon sa objective niyo, yun yung i-retain niyo doon sa system. Kung may mga risk na kayo nakikita, try to resolve them. Pero kung may mga additional lang feature kayo nilagay, try to eliminate na lang yung risky process kung maglalagay lang siya ng risk or mga potential breaches doon sa system. Okay, so mitigate. So you need to implement or apply controls, okay, or safeguards para ma-reduce yung likelihood or impact of the risk. Okay, so when you say transfer naman, so you shift the risk to a third party. Diba? For example, yung mga outsourcing, mga insurance, so yung mga IT systems, pwede na rin siya magkaroon ng mga insurance. Diba? So para ma-mitigate or ma-assess natin ma-treat natin yung risk, diba? Pwede natin i-shift yung risk sa mga third-party company like sa mga insurance company para if ever na magkaroon nga ng breach or magsasex yung attack, so meron pa rin sasalo ng some expenses. Diba? So you need to shift the risk to a third-party company like outsourcing or insurance. So after that is to accept. So you need to acknowledge the risk and monitor it without immediate actions. So especially kapag yung cost of mitigation outweighs the impact. Diba? For example, may risk kayo nakita doon sa system. Okay? So, pero sabi nyo, nung in-assess nyo, based doon sa assessment, yung magiging cost of mitigation nyo or yung magiging expenses nyo is napakalaki. Parang mag-expend kayo ng millions or hundreds of thousands para ma-mitigate yung risk na yun. So, try to accept na lang and monitor it without immediate action. Kung mag-outweigh siya ng impact. So, try to find another solution. Diba? Pero kung kaya nyo namang i-handle yung mga ganong cost, so why not? Diba? Pero sabi natin, para saan ba yung mga system yan? Para pa rin sa business. So, in the long run, at the end of the day, diba, ang iniisip pa din is ano yung magiging return of investment? Gaano yung magiging kita ng business or ng project na yun? Kung yung magiging cost of mitigation is mas mataas pa based dun sa computation in the long run, so why would you spend so much for that kind of mitigation? So you need to accept and acknowledge it without immediate action. Okay, so that is the treatment. So monitoring. So you need to track the changes in threats, vulnerabilities, and system environment. So monitoring ensures that the organization stays aware, di ba, sa mga evolving risks. Hindi porket na na-resolve niyo yung threat, kampante na kayo na kapag dumating ulit yung threat or yung risk na yun, kaya niyo siyang i-resolve ulit. So sabi nga natin, kung ang technology or yung field natin is nag-evolve quarterly or over time, so ganun din yung mga threats, yung mga attacks, di ba? You need to monitor the threats, vulnerabilities, and system environment. Hindi dapat kayo makampante. Okay, so perform continuous log monitoring, detect new risks through alerts, audits, and incident reports. So that's why, to be honest guys, pag nasa IT project kayo, yung mga actual IT system, hindi talaga kayo makakapagpahinga, to be honest. Yung based sa experience ko noong sa IT projects, sa IT company, so kahit weekends, di ba, parang yung isip ko is nandun pa rin sa project. 'Di ba? Kahit wala naman akong pasok. Kasi iniisip ko, kamusta na kaya itong activity na 'to? Kamusta na kaya yung issue na na-assign sa akin? Nagkakaroon pa kaya ng progress? 'Di ba? So medyo talagang mental health, kailangan medyo matibay-tibay ang inyong mental health kapag talagang desidido kayong pumasok sa mga IT companies. It's really
kailangan yung i-practice. Kasi hindi siya madali, to be honest. IT is not an easy job, diba? It's very complex thing na kailangan isip talaga. Yung utak talaga yung gagamitin sa inyo. Hindi kayo pwedeng mag-apply ng changes ng basta-basta lang. You need to analyze if that kind of changes na gagawin nyo sa system is walang magiging mas grabing epekto. Diba? Baka nga nag-work siya for that specific day, but after that day, kaya niya pa bang i-handle yung mga resolution na ginawa mo dun sa system. So that's why hindi sa IT field hindi siya ganun ka dali. Talagang mental health and yung utak mo yung attitude, diba? Or or tawag dito, ite-test. So that's why I hope na you're prepared for that. Okay, so sabi ko, as mentioned dito, perform continuous log monitoring, detect new risks through alerts, audits, and incident reports. Diba? It's a cycle. It's a continuous cycle, non-stop. Okay? So, mag-stop lang yung pagtapos na yung kontrata nyo with the client. So, communicate. Diba? Pero, syempre, kung nagamay nyo naman, kung easy-easy na yan, ganun yan, yung mga tenured sa mga IT companies. Diba? Parang nilalaro na lang nila kasi it's a years of practice. Pero sa first year niyo, second year ng project, talagang mahirapan talaga kayo kasi mag-a-adjust kayo sa lahat ng process. Diba? Hindi siya katulad ng mga ginagawa natin to be honest, yung mga activities na ginagawa natin, hands-on activities. It's just the most basic thing na pwede nyong gawin. Pero in reality talaga, parang first step lang yung ginagawa niyo. Yung mga ginagawa nating hands-on, in reality, it's just a first step. It's a basic thing to do. Pero sa actual na IT project, sobrang dami niyan. And sabi ko nga, naka-checklist pa yan sa spreadsheet na alin yung mga na-perform, no? Nasang part ka na nung activity. So I hope na, sabi ko nga, there's no easy program course or walang madaling trabaho. Lahat mahirap. So it really depends na lang gaano kayo ka-passionate doon sa napili nyo job or sa field. Para everyday willing pa rin kayo or kaya nyong i-handle yung stress. So ayan, so after the monitoring, so we will proceed with the communication. Diba? So na-monitor nyo na, then syempre we will proceed with the communication process. So under pa rin ng risk management. So syempre kailangan yung i-share yung mga findings through formal reports. Mga formal reporting. So dapat it's yung mga findings dapat clearly through structured reports. So sabi ko, kada project may sarili-sarili naman template. So it really depends sa project. Pero somehow may mga similarities naman din sa template nila. So external coordination, you need to work with the organizations like CertPH for the guidance and collaboration. I think nag-reflect to dun sa incident template ninyo. So transparency, when we say transparency under the communication, kailangan nyo so syempre, di ba, kunyari may client kayo, kailangan nyo i-inform yung client niyo about sa mga decisions and remediation progress. Di ba? So kagaya sa kayo, nung Capstone Group, ini-inform nyo ba ang client niyo kapag may mga changes? Or kayo na nag-decide? So in reality, hindi kayo pwedeng mag-decide on your own. Lalo na kung mga main functionality yung papalitan ninyo. So you need to ask approval muna from your clients or stakeholders. So yun. So communications, it ensures everyone's, di ba, yung risk, yung mga action taken, yung mga progress, di ba, nado-document siya properly dito sa communication process. So para sa inyo, para ma-build ninyo yung trust and yung magkaroon kayo ng support from effective risk mitigation. So sabi nga natin, ang goal naman talaga ng mga businesses is magkaroon ng maraming client. Kung bad ang experience ng client sa inyo, so
bakit kayo mag-expect na magkaroon pa ng mga susunod pang client? So you need to communicate para ma-satisfy ninyo yung mga clients ninyo. Okay. So that's why hindi lang technical, kailangan magaling din kayo makipag-communicate. So yan. So tapos na tayo doon sa 6 processes under the risk management. So I hope na nare-recall. So ulitin ko, the first is to identify, analyze, next to analyze, evaluate, treat, monitor, and the last is to communicate. So please take note of that. So let's proceed with the security controls. I think ito nag-reflect to sa template na binigay ko for your final project. So these are the security controls. So ayan, these are the ano ba yung security controls na sinasabi natin dito? These are the measures used to protect information, diba? Used to protect information systems and networks. So they are categorized into 3 main types, which is administrative, technical, and physical. So ayun. So I think ayun nga, makikita nyo to sa template. I don't know if nakita nyo ba or wala pang nasisimulan sa template. So ayan, so discuss natin siya isa-isa. So ano ba yung administrative? So pag when we say administrative controls, ito yung mga policies, diba? Mga procedures and guidelines that manage human behavior and organizational processes. For example, mga security policies, mga employee training, diba? Mga access approval procedures. So more likely, ang gumagawa nito is yung mga IT admin or yung mga admin, mga HR for example, diba? Mga policies, diba? Ano ba yung mga general procedures pag pinerform yung mga bagay-bagay. For example, in general, sa isang buong IT project, may mga password policy tayo. Di ba? Sir, ano po yung password policy? Example ng mga password policy. For example, yung mga diniscuss natin before na mga naka-default na passwords. Di ba? Kailangan kapag nagbigay ang security team ng default passwords, na access, for yeah, nagbigay sa inyo ng credentials sa isang server or sa isang system, kailangan nyo palitan yung default passwords into a complex one. Diba? Kasi sa amin before, I don't know sa ibang project, pero sa amin before, kapag hindi namin pinalitan yung default password, after 3 days yata, maglalak na ulit yung credential na yun for that system. Diba? Sabi ko nga, kapag kasi nag-request ka ng access, hindi lang siya isang access. Hindi yan katulad ng student account nyo or GSAT account nyo na isang account lang or isang credentials lang. Access na sa lahat. Sa IT, dun sa project namin hindi ko alam sa ibang IT projects. Dati sa amin, sabi ko nga kanina, marami kaming servers. And bawat servers na yon, binibigyan kami ng sarili-sariling access sa bawat servers. So kung 95 yung servers na meron yung project, so 95 credentials yung i-request namin or 95 na access credentials yung i-request namin sa security team. Nagigets nyo? So that's why ang mga naka-list down talaga. Kunyari EP1, ito yung access namin. Hindi dapat siya magkapare-parehas. So EP1, ito yung username and password na ginagamit namin. So EP2, ganito yung credential. Hindi namin siya masasaulo, kaya nakalagay siya sa isang note, sa one note. Diba? Kasi once na kailangan naman yung system, meron kaming titignan or check. Kasi hindi naman naman yung masasaulo. Kunyari, diba? That's why very hassle kasi. For example, sa security team, hindi yan pagka-request mo sa security team. Ibibigay na agad. So it takes a lot of days or a lot of time para ibigay sa inyo yung access na yun. Okay. Yes, Jaylens. May question ba si Jaylens? Jaylens? Accidentally bang nasa misa ka ba? Nasaan ba si Jaylens? Parang nasa concert ka ba? Sige, ayan. So may question ba si Jaylens? Wala naman or napindot lang?
nga pindot lang. Okay. Sige. So, ayan. So yun yung mga password policy. Diba? Yung mga default password. So be careful kasi yung mga request of access, diba, it will takes a lot of time bagong maibigay sa inyo. So standard operating procedures, ayun nga, mga employee training, so part pa rin siya ng mga administrative controls. Diba? Kunyari may mga bagong features dun sa system, ganun din kayo sa mga client nyo guys, kayo ang magpo-provide ng training nyo sa client ninyo. Hindi porket nagawa nyo or na-develop na yung system, may grade na kayo sa Capstone 2, pinabayaan na ang client na mag-figure out kung paano i-navigate yung system. So, that is part of your MOA, di ba? So, that's why ang question lagi ni client, paano po pag naibigay na sa amin yung system? Paano po pag nagka-error? Sino po yung magre-resolve ng error na yun? So, obviously, dapat yung mga alumni pa rin. Kung graduate na kayo, dapat kayo pa rin yung mag-resolve nun. Di ba? Kasi, kung binabasa nyo yung MOA, Memorandum of Agreement, parte yon. Nasa monitoring din yun ng mga faculty, yung techno-transfer. Di ba? So, siguro mga ilang months lang naman. Tapos, if talagang hindi napasok sa MOA, mag-a-assign na ng ibang students or OJT for that. Di ba? So, kung talagang inobserve or ginamit ni client yung mga system ninyo. Okay. So, ayun. Yung mga employee training, under siya ng administrative, mga access approval, incident response plan. So, under siya ng administrative control. So, patandaan. So, more likely, ang security control, mas nakafocus siya sa people and processes. Okay. So, next, security controls when it comes to technical. So, syempre, ito yung mga technology-based na mechanism. Okay, so ano ba ibig sabihin ng IDS and IPS? O kung nare-recall nyo sa IAS. So, nandito ba si Mark Dominic Sandoval? Nandito ba? Or nag-join Sir, lang? nandito po. Bakit po? So, anong ibig sabihin or ano yung IDS stands for what? Ano yung ibig Wait lang sabihin po. ng ID? Nakalimutan ko lang po. So, wait lang po. Search lang po. Rinig pang pagta-type. Nakalimutan ko po yun. Nakalimutan. O, sino? Who can Intrusion help? detected Mark. system po. Yes. Intrusion detected system po. So, IPS. IPS po ay Galing kang pagsa-search. intrusion prevention system po. Okay, so correct. Di ba? Kung nare-recall niyo yung discussion niyo sa IAS before in third year. So, IDS is the intrusion detection system and the IP is intrusion prevention. So, minsan kino-combine siya as one kasi pwede naman siyang pagsamahin or i-combine as one. Sir, si Joshua daw po ay lumuwas sa Manila. Sino yung Joshua? Braza? Si Braza? Okay. Sige. Pag-email na lang kamo si Braza related to that. So, yun. Diba? So, like, that is an example of technical controls. So, more on technology based. Unlike kay administrative na medyo in general siya. Diba? Like yung mga employee training, diba? Na kailangan in general, na lahat ng employee dapat sumunod. So, ito, more on sa mga technical side na ng system. Diba? Ini-implement na itong mga controls na to sa technical side ng system. Mga technology-based that protects the system and data. For example, mga firewalls, antivirus, software, encryptions, and mga multi-factor authentication. So, yun yung mga technical controls natin. So, I hope na di-differentiate nyo yung pinagkakaiba ng mga controls nito. Kung si technical, kung si administrative, nakafocus siya sa people and processes. So si technical controls naman, nakafocus siya sa tools and technology. Okay, so ano naman si physical? So si physical naman ay it measures protect the physical environment. Di ba? Yung mga minimension ko sa inyo before na yung mga office, mga facilities sa building ninyo. Di ba? Kung mag-work na kayo sa mga IT project, syempre, kung ni-require kayong RTO or return to office, syempre, sa mismong actual office nila kayo, mag-work.
Di ba? For example, syempre, yung mga facilities nila, may mga CCTV, may mga physical surveillance, di ba? Mga security guards, di ba? Under pa rin siya ng mga physical controls. Mga nakalock na server rooms, di ba? Mga biometric access. So that is an example of physical controls. Okay? So, nakikita nyo ba? Or nagigets ba ang difference ng tatlong controls na to? Goods naman. Gets? Questions? Sure. Gets naman. So, pag pina-identify ay, pag may binigay na example, kayang identify kung administrative, technical, and physical. Ano? So, more likely, baka ganyan yung mga questions. Okay? So, patandaan ng tatlong control. And I know, and I think nga, as mentioned, ay makasama to sa template ninyo sa final project. Itong security controls nito. So, I'll be checking if tama bang tama yung type of controls na minention. So, ayan. So, why risk management matters? So, syempre, it prevents data breaches, di ba? So, why it matters? It keeps your it keeps your project on track. As mentioned kanina, kung may mga given na due date or deadline ang client ninyo, hindi kayo nagwo-worry na ma-out of track kayo, di ba? Or hindi nyo ma-meet yung deadline. Kasi na-assess nyo na lahat ng possible risk, di ba? So it avoids late night fixing unexpected issues. It saves time, effort, and money by preventing big problems. Diba? So, sabi ko nga, baka yung ibang capstone group kaya hindi nakapag-defense on time or nag-request ng reschedule kasi hindi nila na-assess na may gantong problem na mag-arise, na may mga gantong issue. Ito po, hindi po nag-ambag. Dapat sa first phase pa lang or stage pa lang ng SDLC, na-assess nyo na yung mga ganong risk. Diba? Paano pag hindi nag-ambag sa ganito? Or paano pag hindi ginawa yung documentation ni member 1? Diba? Ano yung mga option B, option A, option B, option C natin? Diba? That's the risk management. Dapat meron na kayong mga backup plan kapag na-encounter niyo yung mga risk na yun. Okay? So, kaya merong mga capstone group na pinarisked, diba? Or hindi nakasabay sa defense date kasi hindi nila na-assess yung mga possible risks. Kasi po, kulang po sa budget, ganyan. Kinulang po or nag-intay po pa kami. So, dapat sa una pala, paano kung sa first stage pa lang ng SDLC, di ba? Paano kung kulang tayo sa budget? Di ba? Mag-iintayan ba tayo para, iintayin ba natin na makaipon tayo isa-isa bago tayo makapag-host? Diba? So, sana naman ay na-assess. So, that's the importance of risk management. So, kasi kayo lang din ang madidelay. So, in reality, sa capstone, pwede pang risked. Diba? Pero in reality, kapag actual client na, ay baka terminate na agad kayo doon sa project. Baka i-refuse or bawiin na ulit yung kontrata sa inyo kasi na-breach mo agad yung contract. So, hindi na pwede yung reschedule in actual scenario. Okay? So, yan, ensures compliance, it builds professional IT readiness. Diba? It helps you confident. It helps you feel confident about your work and you can impress your clients and stakeholders. So, mas maganda yung magiging credentials mo. Diba? Pwede ka pang i-recommend ng mga client ninyo sa other. Ay, ito, magaling to. On time siya, nagagawa niya on time yung mga projects na binibigay sa kanya. And high quality yung nadi-deliver niyang project. Diba? So, managing risk, itong risk management, hindi siya boring requirement. Diba? Parang ang risk management, it's your safety net. So, it keeps your project smooth. Diba? Nagiging kalmado yung team ninyo, yung grupo ninyo. And bawat isa sa inyo is may peace of mind. Na hindi kayo mga namba na ano na lang kapag ganito yung mangyari sa atin. Diba? May mga safety net nga kayo, may mga options kayong pwedeng gawin kapag na-encounter ng mga issue. Hindi man siya technical issue or individual issue or personal issue sa mga ka-member, di ba? So sana na-assess properly. So critical 'yan sa planning stage, dun sa first stage ng SDLC, critical 'yan.
Kaya kung hindi efficient yung first phase pa lang ng SDLC nyo, more likely ay hindi talaga. 'Di ba? Maliligo kayo all throughout the development. And that's why we have system development life cycle. Okay, so and part nun is risk management. So yun lang naman for the discussion. So these are the references we use for this discussion. So yung mga NIST, ISO, CIS, kung natatandaan nyo pa. So that's for the module 5. Pero any question so far? So kasi meron pa tayong isang module na i-discuss. Pero konting slides naman yun. Pero so far, any questions or concerns sa module 5 sa risk management? Hala na. Marjane, yung iba. Mikaela. Yung iba. Yung iba ay nasa biyahe pa. Baka nasa galaan pa. So, ayan. Diba? So, sige, let's proceed. Kung wala ng questions, clarification so far, sabi ko nga makinig. Kasi, ito lang din ang makikita nyo sa quiz. So, let's proceed with the module 6, the last module. So, wait lang. So, nasa ng module 6. So, kaya pa naman 30 minutes pa. So, 8 slides lang naman yata. Pagka may final na method, di ba, as for so, incident response and reporting. So, more likely, mas related to dun sa magiging project, final project ninyo. So, ayan, today, for this slide, for this PowerPoint presentation, we're going to discuss the incident response and reporting. So, that is, which is a foundational skill, diba, in cybersecurity. It is often called IRR, diba? Incident response and reporting, or IRR. So you will understand how the organization, how the IT companies handle the attacks, and how you as future IT professionals, diba? If ever, sabi ko nga, more likely iba sa inyo, some of you talaga magiging part ng mga IT project, diba? So as a future IT professional, you can contribute to an effective incident response plan. Diba? So, itong incident response, hindi yan nawawala kasi hindi, di ba? Araw-araw may bagong incident doon sa team. Normal yan. Normal na magkaroon ng issues, mga incident ticket number. That's a normal thing na pwede nyo ma-encounter sa project. So, yan. So, kung kanina, tinutukoy natin kanina is cybersecurity risk. So naman, what is a cybersecurity incident? So, ang pinagkaiba niya, si incident mas nakafocus on the anything that comprises the safety of information or operation. So, any event that threatens the confidentiality, integrity, or availability, or the SIA. So, patandaan, ang pinagkaiba ni cybersecurity incident kay cybersecurity risk kay cybersecurity incident. Baka malito. So, and in the Philippines, 'di ba, yung insert PH also follows this definition. 'Di ba? May mga incident response din. Incident response din silang mga ginagawa, 'di ba? So, sabi ko nga hindi pwedeng maggawa-gawaan ng template ang mga company, mga IT companies dito. So, may mga cert PH silang sinusunod. So when handling national level incidents. So, sir, bakit po may template po silang Kasi nga, yung kunyari, yung isang IT company dito sa Pilipinas, kapag naka-encounter sila ng mga issues or incident, hindi lang naman sa kanilang information yun. 'Di ba? Kailangan niya lang i-share yun sa other organization para maging aware yung other organization. That's why kailangan mong gamitin yung template nila para mas madaling maintindihan ng other organization. 'Di ba? Kung local man yan or international organization. So that's the importance of templates. That's the importance of CERT PH, 'di ba? When handling a national level incident, 'di ba? So the important point is not every error or alert is an incident, 'di ba? When it affects the SIA triad, then it must be treated seriously. Sabi ko nga, yung mga error or alerts sa system, 'di ba?
hindi naman siya pwedeng i-treat lahat as high priority. Pero kung nakaka-apekto na siya doon sa confidentiality, integrity, and availability ng system, so it must be treated seriously. Diba? It should be considered as a high risk, diba? Or high priority. Ano? So, ganun. So, why incident response matters? So, it minimizes business and operational disruption. Same with the risk management. Pero kasi ito ay what if na kung kanina kasi yung risk management hindi pa siya parang nagiging prepared lang tayo in the near future if ever na ma-encounter yung risk, 'di ba? So parang pine-prepare lang natin yung mga project natin, yung mga sarili natin if ever na ma-encounter natin yung risk. Pero itong incident response, ano yung magiging response mo kapag yung risk na yon nasa harapan mo na o yung incident na yon nangyayari na sa harapan mo. So that is the incident response matter. So that's why si risk management at si incident response, they are connected or related to each other. Okay? So incident response, it reduces the damage caused by the attacks. So cyber incidents can shut down websites, 'di ba? Yung mga attacks na minention natin kanina, it can shut down the websites, corrupt the data, expose personal information, or even stop the business operation. So, si incident response, it, it is also tied to the compliance. Diba? So, hindi sa isang organization or kayo as a capstone group, diba? Hindi optional si incident response. Hindi pwedeng, sige gawin natin, pwede wag na natin gawin yung incident response. So, it's a requirement sa isang organization. Diba? Sabi nga dito, it is tied to compliance. So under the Philippine Data Privacy Act, organization must report breaches to the National Privacy Commission or the NPC. Diba? So kailangan may mga documentations kayo na nagpapatunay na nag-respond kayo doon sa mga incidents ng organization. Kasi syempre, 'di ba, sabi ko nga if naging pabaya yung IT team doon sa system development ng client nila and na-expose yung mga sensitive information ng client nila. 'Di ba? So yung client, yung business ang client na yon, yung magsasuffer. And pinaka worst case na mangyari is ma-bankrupt kasi nawala na yung trust ng mga customers ng business ng client. And ang naging main reason is yung IT team, yung IT community or yung IT project. 'Di ba? Kasi hindi sila naging maingat. So that's why itong incident response is also tied to the compliance. So even schools and universities in the Philippines, like Bat State U, walang nakapresent. So, ayan, ngayon lang sinabi ang walang nakapresent. Sige. And possible daw sa ating... Ayan, kita na ang incident response. PowerPoint, ayan. Wala pa lang nakapresent. So, ayun, I hope na nare-recall yung mga sinabi ko. Pero nasa second slide na lang naman tayo. So, kanina is introduction lang for the cybersecurity incident. So, ito yung second slide. So, ayun. So, sabi ko nga, continue tayo. So, even schools and university in the Philippines have experienced phishing incidents, di ba? Mga unauthorized system access. So, sabi ko nga, this topic is really relevant to everyone. So, ayan. So, ito mahalaga din ang 4 phases of the doon sa local. Sa tapat ng may elevator. On the first interface, draw. So, ayan. Di ba? 4 phases of the incident response life cycle. Okay. So, pag sinabi nating life cycle, it never stops. Diba? Paulit-ulit lang siya. So, after yung preparation, detection, containment, post-incident, so balik ulit siya kay preparation. So, that is the life cycle. Diba? So, discuss natin siya isa-isa. Pag sinabi natin preparation, more likely ito yung mga tools, policies, and team ready. So, ito.
Preparation, ayan, development of the policies and incident response. Okay, so ito yung one of the most important or the most important part of the incident response. So si preparation. Kasi without preparation, the team will panic, di ba? So the team will not have peace of mind or respond correctly. Kasi nga walang preparation. So hindi na plan ahead of time. 'Di ba? So pag nandiyan yung incident, kung walang preparation doon sa incident response, so ano ipe-perform nila kasi wala naman silang pinipare na step by step or set of actions na gagawin doon sa incident. 'Di ba? So that's why the most important part of the incident response is the preparation. Okay, so pakitandaan yan. So ano ba yung kasama sa preparation? Preparation includes pag-create ng policies, 'di ba? Mga standard operating procedures. Okay? Ayan, forming, paggagawa or pag-create ng mga incident response team. So, different siya sa mga developer team. Iba pa siya sa mga SQAT or quality tester team. Di ba? So, you need to create an incident response team. Another team for incident response. So, ano pa? Ano pa yung kasama sa preparation? Kailangan nyo din mag-deploy ng mga essential tools like mga CM, tandaan niyo pa ba si CM? Yung mga IDS, di ba? Yung minention natin kanina, and the endpoint protection. Okay? So, para maging prepared kayo for the incident response. So, dapat yung mga tools na yon naka-install na or working na sa mga system ninyo. So, you need to assign also communication channels. So, dapat, kunyari, si team na to, alam niya kung saan siya makikipag-communicate, ano yung mga hotline na pwede niyang kontakin kapag mayroong mga urgent or high priority na incident. 'Di ba? Sabi ko nga kapag kasi kunyari napasok na ni hacker yung system, every minute na tumatagal siya doon sa loob ng system, may nakukuha siya. That's why the incident response teams is very essential. Dapat hindi nila hayaan yung mga attackers, yung mga outsiders, mga intruders na tumagal sila doon sa loob ng system. Kasi sa pagtagal nila doon, mas na-expose, mas marami silang nakukuhang sensitive data. Ano? So, ayun. Ano pa ba? So, validating backup. So, part pa rin ng preparation yung pag-create and validating if nag-successful ba yung mga backups. So, even your capstone system, di ba? Preparation means having logs enabled, di ba? Kung may mga kaya nang i-handle yung mga logs, activity logs ng mga system nyo, dapat meron, naka-enable siya. Documenting the user roles, ano ba yung mga access, sino-sino ba yung may mga access sa system ninyo, and ano ba yung kayang gawin ng mga user na yun doon sa system nyo. Having backups, so dapat sa capstone system nyo, may mga backups na kayong na-create. Diba? May backup sa local device, may backup sa cloud, diba? So, para if ever na ma-corrupt yung local device nyo, nakasave sa cloud. And knowing where the vulnerabilities can appear. So, next is after ng preparation, so let's proceed with the detection and analysis. Ano po niya? Masama. Nagklase po ba siya kanina? So, yun. So, ayun. DPI. Okay, so after ng preparation, let's proceed with the detection and analysis. Diba? Kung na-prepare nyo na yung mga kailangang i-prepare, diba? Kasi that's the most important part of the incident response. So you need to identify, diba, suspicious activity. So in this phase, the detection and analysis, the incident response team or the IR team identifies if something suspicious is happening. So syempre kung tapos nyo nang i-prepare, so kailangan na mag-start yung mga kailangan yung gawin. 'Di ba? Kasi tapos na kayo sa preparation phase. So kailangan ng
yung kumilos, di ba? So, nag-i-start na si IR team na mag-identify if something is suspicious or something suspicious is happening doon sa system. So, the goal is to differentiate between a normal event, a false alarm, and an actual incident. Sabi nga natin, hindi naman lahat ng error or issue na or alerts na madedetect ng system ninyo ay kailangan agad action. So you need to identify kung normal lang ba yun, kung false alarm lang ba yun, or actual incident ba yun. So doon yung doon nangyayari yun sa detection and analysis. Ano? So ano ba yung mga IOCs natin? So IOCs stands for indicators of compromise. Okay? So indicators of compromise or IOCs include the strange login attempts. So may mga user ba na paulit-ulit na nagla-login doon sa system ninyo na hindi mo malaman bakit paulit-ulit na lang siya nagla-login attempts, di ba? Nakita nyo, employee siya pero nakailang login attempt siya. So baka hindi na siya yung employee na yun. Baka tinatry niya nang igamitin yung credentials ng employee and nagpapanggap siya na employee na lang. So that is the strange login attempts, mga unusual login behavior. So unexpected system changes, 'di ba? Bigla na lang nagbago yung process na wala man lang heads up sa manager. So bakit po naging ganito yung login ko? Dati na po yung sa pagla-login namin ay hindi naman po ganito. Bakit bigla po nawala yung mga multi-factor authentication or hindi po humingi ng mga OTP? Diba? So that is an expected system changes. So magtaka ka na or baka there is something suspicious na nangyayari na sa system. So under siya ng detection and analysis. So unknown IP connection, baka may mga IP addresses na bakit out of nowhere bigla na lang may gantong IP address, 'di ba? Alam niyo naman 'yun, more likely kung nasa same organization kayo, same accounts, kunyari GSET accounts, more likely pare-pare sila ng mga IP domains. Pero out of nowhere, merong isang IP address na naiiba ang domain. Baka that is a sign na it's an incident or you need to investigate na. Okay, so large outbound traffic, yung bigla na lang tumaas yung traffic doon sa normal state. So kaya kailangan yung ma-identify yung normal state ng system ninyo. Kasi para malaman nyo kung yung amount of volume or yung volume ng traffic na to is abnormal, below ba siya dun sa normal state or mas mataas siya dun sa normal state. Kung hindi nyo ma-identify na ganun yun, kung hindi nyo alam yung normal state ng system ninyo. That's why you need to identify yung mga baseline or yung normal state ng system ninyo. Baka normal lang naman pala in-identify nyo as issue. Okay, so ayan, mga sudden spikes in the traffic. So yan, so once you confirm the incident is classified, pag na-confirm nyo na incident siya, di ba? Hindi siya false alarm or hindi siya normal event and identify nyo na actual incident siya, so you can classify that incident as low, medium, high, or critical. So depending on its impact. Okay, so containment and eradication. Containment and eradication and recovery. So ito yung mga steps natin after nung detection and analysis. So after natin ma-confirm sa previous step yung incident, so the next step, syempre kung na-label na natin siya as low, medium, high, or critical, so ang next step na gagawin natin is to stop the damage, di ba? To minimize the impact, di ba? So containment, pag sinabi natin containment, patandaan, it means isolating the affected systems. Okay? So for example, kailangan mong i-disable yung mga compromised account. So kailangan yung mga suspicious na IP, i-block mo na. Diba? Yung mga nagtatry na mag-login paulit-ulit, i-disable mo na yung account ng mga yun. Diba? Baka unahan mo na kaysa mag-attempt pa siya na mag-login hanggang maging successful yung pala hacker na siya. So i-disable mo muna kapag lumapit yung employee mo na nawalan pa ako ng access. So that's the time na pwede mong bigyan ng access. Pwede mo siyang interviewin or i-question mo siya kung bakit paulit-ulit siya nagkakaroon ng login attempts. So, blocking a malicious IP, pwede din yung mag-remove ng machine to the network. Diba? So, dun yung containment.
Diba? Ina-isolate mo yung mga affected system. Eradication, it is where the IR team, the incident response team, removes the root cause. So for example, kung sa containment, ina-isolate natin yung affected system, sa eradication, nire-remove na natin yung pinaka-root cause, yung pinaka-ugat kung bakit nagkaroon ng ganong incident. For example, deleting malware, patching vulnerabilities, cleaning injected scripts, and resetting credentials. So, hindi lang natin siya ina-isolate, pero nire-remove na natin yung pinaka-root cause, yung naging dahilan ng incident. Okay. So recovery, after natin ma-remove yung pinaka-root cause, so we will proceed with the recovery. So kailangan nating i-restore yung system from the clean backups, reactivating services, and monitoring of reinfection. So, syempre, hindi tayo makakapag-recover or restore ng walang mga backups. That's why mahalaga ang backup. So, saan nga natin pine-perform ang mga system backup? Sa ang stage. Anyone? Andito ba si Etelbel Kabatay? Etelbel? Yes po. Yan. Ang question is, saan natin pine-perform ang mga system backup? Saang phase, saang stage? How about the others? Sa main. Tama ba? Sa? Doon sa stages na minention natin kanina. Yung anim po ba? Yung stages. Saang stage ng incident response life cycle natin pine-perform ang system backup? That's correct. Yung declaration. Sa containment. Containment ba? Ay, sa recovery po. That is wrong. Hindi siya. Mayroon pa bang answer? Who can help Etelbel? Kakasabi lang natin kanina. Saan natin pine-perform ang system backup? Yes, Micaela. Sir, try lang po. Dapat Sa phase po ng preparation. So that's the stage 1, phase 1 or yung preparation. So that is correct, Micaela. So yun, Etelbel. So yung system backup, pine-perform natin siya sa preparation. So kasi nga, 'di ba? As mentioned kanina, the preparation is the most important thing. So hindi tayo makakapag-recover, makakapag-restore ng mga clean backups kung in the first place wala naman kayong binackup. Kaya dapat sa preparation pa lang nagkaroon na kayo ng mga system backup. Para if ever na mayroon yung mga incident, meron kayong babalikan na clean at system backup. So ayun. So good job, Micaela. So please take note of that. Baka lumabas sa quiz questions. So ayun. So this phase, itong phase na to, containment, eradication, recovery, it aims to make sure that the system is safe before it fully returns to the normal operation. So after that phase or stage, so we will proceed with the reporting. So same with the risk analysis, di ba? So parang communicate siya, kung counterpart siya ng communicate. So sa reporting, so kailangan mo yung i-document pa din. Di ba? More on documentation. Yeah. That's why, kaya nga ngayon, di ba, as an IT student guys, maalam kayong mag-document. Kasi in the reality, more on documentation talaga yan. Hindi yan basta makaresolve. Nag-work naman po eh. Na-develop naman namin po. Pero somehow kailangan nyo ng, di ba, marunong mag-documentation. Kasi gagamitin nyo din yun after the graduation. Kung balak nyo talagang mag-freelance, mag-IT company. Diba? So ngayon pa lang i-practice na. So incident report must include the summary of the incident, diba? So the final phase, itong final phase is the documentation. Writing the incident report is very crucial and required by many organizations. So it includes the summary of the incident, timeline of what happened from the detection, containment to recovery. So paki-include yung timeline, diba? Ilang weeks ba bago ma-detect? Ilang days ba bago ma-contain? And ilang days bago ma-recover yung mga dapat ma-recover.
So, evidence of the exploitation. Mahalaga tong mga evidences na to, screenshots, impact assessment, actions taken, recommendation. So, this reporting follows the CERT-PH method. So, pina-follow pa rin natin yung CERT-PH na template. No, for your final project, you will create this exact type of report. So, it prepares you for the real world, real IT world work, because every company today, from government office, from IT projects to LGU to tech companies, they require incident documentation. So it's mahalaga na na-expose kayo or na-expose na nagagawa nyo yung mga ganitong documentation sa given template. Kasi gano'n naman talaga yung ma-encounter nyo in real life sa mga IT companies. So, yun lang naman. So, sa ating discussion for today. That is the module 6. Okay. So, any questions? Clarifications? Nakasabay pa ba? Ano? Si Ryan, iba. Kamusta yung iba? So, more likely guys, medyo kaunti lang naman yung magiging coverage ng quiz ninyo. Itong dalawang, kung chinecheck nyo yung CIS, so dalawang modules naman lang talaga. Itong dalawang topics na to. So, more likely, ayan yung mga questions na lalabas. So, I don't know, baka next week, sa face-to-face nyo, doon natin i-perform ang quiz number 2 at 3. So, baka i-combine na namin yung quiz 2 at saka quiz 3 into 1. So, that's why, galingan. Dalawang score ang kukunin doon. So, laboratory, I'll check kung makakagawa kami ng laboratory this week. Ganun din. Siguro, bombarded kayo next week. Kung matapos namin yung laboratory, ay next week din face-to-face. So, sir, grabe naman po kayo. So, yun nga, kasi kaya nyo yan. Yeah. At least nakahinga na kayo sa capstone. Nakahinga na nga ba sa capstone or kalbaryo pa rin? Kalbaryo pa rin ba kayo sa capstone? So, yung iba na panelan ko, ayan, kaya yan, diba? So, marami pa naman tayo. So, sa time management nga lang, baka maiwan or maisang tabi ang ibang requirements. So, time management. So, make sure na lahat ng subjects niyo nagkakaroon lang ng progress. No need naman matapos sa isang araw, di ba? Pero at least magkaroon man ng progress bawat araw. So, ayun. So, siguro later on, sa medyo time na din tayo, mag-intay na lang ng announcement kung ano yung gagawin natin mamaya. Siguro hingi ako ng update for the progress of your final project. So, that's all for now. Yes, Lincalio. Sir, dun po sa hindi nakapag-take ng lab exam, yung last lab exam po, kailan po kaya pwede? Yung Siguro, oo nga pala. So, parehas nga nang yun hindi pa nakapag-take ng lab exam. Lab exam. Ilang kayo? Sige. Parehas lang, dalawa lang. Or absent pa rin yung iba. Saan mo makikita? Wait lang na. Sige. Ayan, sa hindi pa nakakapag-take, dalawa lang or wala yung iba. Alam ko madami. Yung handle ko din ay parang hindi nakapag-take. Next week na lang sa face-to-face. Kung may mga available time kayo na vacant din ako. So, pwede yun para hindi na mahagip yung mga actual or yung mga regular class natin. Kasi medyo madami din tayong gagawin sa lecture at laboratory sa face-to-face. So, alam ko naman yata yung schedule. Pero kung O6 yata, parang ang dami yung rest or walang pasok, di ba? So, punta na lang kayo sa akin ng Monday. May vacant ba kayo ng Monday, Edward? Lincalio? Or Tuesday?
So kayo na mag-decide, yung mga hindi nakapag-take, basta sabay-sabay kayong mag-take. Kasi mahirap and hahanapan din natin siya ng available na room kung available yung ITL. So sabay-sabay. So paki-check link kayo kung sino pa yung mga hindi nakapag-lab at ano yung mga available time nila on Monday, next Monday. Okay. Okay po, sir. Next week din po ba, sir? December 5 ang deadline ng project. Ano ba next week? So more likely hindi pa. Ano ba next week? December 5. Next week din. Oo, next week din ang deadline ng project. Sa part na yun. So, kung Ayun. kahit sa mga part na yun, kaya nga, sa yung final Next week is December 5. project. So kasi kailangan na namin mag-allot din ng time para mag-check. So, to be honest, ang dami din namin check. Tambak ang check from first year to fourth year. To be honest. So kailangan namin matapos ang pag-check. So, ayun. Any question pa? So, ayan, mag-wait na lang ng mga announcement ko later on sa ating lab kung paano yung magiging attendance ninyo or paano yung gagawin nyo for the lab activity. Pero, yun nga, kung wala kayong mga klase for today or yung mga kasunod na klase, pwede nyo lang i-proceed yung final project. Okay? So, medyo time na rin, 11:03. So, if wala ng questions or if may mga pahabol na concerns, so chat na lang kayo sa group chat natin sa Google Space. So, thank you everyone. So, you may now leave the meeting. Okay.